So, ngayong araw mga Hanukis, marami na tayong mga bagong sisiw na naman dito sa ating backyard at lalong-lalo na ngayon na tag-ulan. So, medyo um, nahihirapan ako sa pag-keep sa kanila. And hope kayo din na okay lang din yung pag-aalaga nyo sa inyong mga sisiw. Kasi mahirap talaga kapag umiinit tulad ng ganito. So dito sa Bohol mahirap pag ganito yung init. So kasi yung panahon umiinit sa umaga at pagkagabi umuulan. At minsan naman kapag sa umaga umuulan, pagkatanghali umiinit. So nasasaktan talaga yung mga alaga nating mga hayop kasi yung mga ulo nila tulad ng mga tao is parang nag-hyperthermia sila. Ano ba yun? Yung parang nilalagnat sila mga anugis kasi umiinit yung kanilang katawan. So ngayon, ipapakita ko sila sa inyo kasi maganda din yung panahon at mayroon akong mga pinapainom sa kanila na makakatulong din sa kanilang health. So tara, sabayan niyo ako mga hanukisa. Let's go! So, nandito na sila mga Kiso. Ayan, oh. Yan yung mga lalaki natin na mga bantam. At pinapakain na natin sila ngayon. So, pinapa-snack ko sila mga Kis in the middle of the day para hindi masyado silang magutom at hindi sila masyadong nag-aabala ng paghahanap ng pagkain. So, sinusuportaan natin sila na within the day, so may snack sila. So, kung naalala nyo, itong isang malaki na ito. Yan yung Rhode Island Red na galing kina Ma'am Fina. Yung pagpasyal natin sa Fina's backyard. At yung isa niyan, kinatay na namin, inulam na namin mga Hanukis. Ito si Puti, sa malapit na din itong mangitlog. So ayan. So siguro mga next month, so mangingitlog na naman itong iba natin na mga bantam na mga hen. Yan, nabasa ako mga Hanukis. So, kasi may tubig yung bubong. So ito, si Puti na isa, naglilimlim na din siya mga Hanukis dati sa last video natin. So, binibreed pa natin sila kay Mr. Pogi. Pero ngayon, naglilim na siya. So, ipi-flip ko yung video at ipapakita ko siya sa inyo. So, tara. Tingnan natin siya mga Hanukis. So, nandito na si Puti, yung isang bantam hen natin. Ayan. So, naglilimlim na siya. Ayan. So, meron na siyang 6 eggs din mga Hanukis. So, mga next week, meron na din tayong mga bagong sisiw dito sa ating backyard. Ito yung ibang for next breeders natin na mga old cut na mga sirama. Ayan. So, mga blue pile yan mga Hanukis. So, dito natin sila nalalagay kasi malamig paggabi. So, tingnan nyo yan si Puti, may mga sugat pa yan kasi naglalaban sila nila tuber. So dito ko muna nilagay para paglaki nila pwede na natin silang ilagay dito sa range area din. Yan si Cholo, si Bugito. So dito natin sila paggagalain kapag pwede na silang mapapagala mga Hanukis. So update na din pala sa ating mga Shamu Asil. So nakabenta na tayo dito mga Hanukis. Ayan no. So may nabenta na tayo na ilang piraso nito. So ito yung Shamu Asil natin na magto 2 months old. Ayan. So Shamu Asil yan mga Hanukis na sisiw. Hindi yan bantam. So female ito. Kukuha ko ng male. So ayan. Mayroong male dito. Ito male ito na Shamu Asil na magto 2 months old.
So 1 month and 3 weeks old ito mga hanukis. Tingnan nyo, ang haba na nila oh. Ayan. So magko-compare tayo ng Siam Asil at saka Bantam. So ayan, and yan ang mga 5 months old natin na Bantam. Ito yung Siam Asil natin na sisiw. So magkasing laki lang sila mga hanukis. So magkasing tangkad lang sila, tingnan nyo. Mas matangkad pa ata itong Siam Asil. Ayan oh. So ang liliit talaga ng mga Bantam natin. Tingnan nyo. So magkasing tangkad lang sila. Pero 1 month old pa lang itong mga hanukis at ito 5 months old na. So ayan. So dito pagagalain natin sila kasi maganda din naman ang sinag ng araw. Ayan. So pagagalain muna natin sila kahit mga 1 oras. At saka dito sa isang breeding pen natin. So dito vacant ito mga hanukis kasi dito sila natutulog. So ito may binibreed na naman tayo ulit. Ayan. Yan si Mr. Pogi at saka yung mga hen natin. At may mga pugara na sila dyan. Kasi sayang din naman kapag hindi tayo nag-breed ngayon, wala tayong aantayin ng mga sisiw. So dito, breed tayo for this month hanggang next month para may mga sisiw tayo. So ayan, sana maganda yung resulta ng kanilang pag-breed mga hanukis. At saka last update na din dito sa isang kulungan. Yan. So nandito si Miss Marikit at saka si Chuber. So ayan. So nandiyan si Chuber. Ayan si Chuber. Ang pogi ni Chuber oh. Ayan. Si Miss Marikit naglilimlim na din. So at least not bad for the month of September. May na-breed tayo mga hanukis na 2 hen na pwede nating pagkukuhanan ng mga bagong sisiw. So ayan, nag-i-snack na sila. So that's it mga kanungkis no. Yan yung mga update muna dito sa ating mga alaga na binibreed natin ngayong tag-ulan. So ngayon, mayroon akong i-share sa inyo na konting tips na sayang naman kung hindi ko ma-share sa inyo kasi napaka-common lang mga kanungkis at napakadaling i-diagnose ng ganitong vitamin deficiency sa ating mga alagang mga sisiw, mga bantam o mga alagang manok. So ngayon, before ako hahawak ng kung doubtful ako, nagdududa ako na may sakit yung isang manok, so mini-make sure ko na nag-gloves ako mga kanukis para hindi ko ma-share yung kung ano man yung sakit na meron siya sa iba nating mga alaga at ina-isolate ko na din siya mga kanukis. Ngayon, masusuot muna ako ng gloves. So ito, much better itong mga kanukis. So nabibili nyo lang ito sa mga pharmacy at mga hardware supplies mga kanukis. Ayan, so ito, nag-gloves na ako. So ngayon, yung sakit na tinutukoy ko is about anemia or yung deficiency ng iron sa ating mga alagang manok. So number 1, and common thing na makikita natin is medyo maputla talaga yung mga manok natin at walang ganang kumain. So ngayon, merong sobra na ferrous sulfate yung aking wife sa kanyang pagbubuntis doon sa aming baby. So ito, mainam na pwede nating ipainom sa kanila kasi meron itong ferrous sulfate at saka folic acid. So better din ito mga hanukis para sa mga nangingitlog natin na mga manok. So ang ginagawa ko nito is isang tablet is 200 mg and film coated tablets with vitamins and minerals. So sayang naman kung itatapon na rin. Tingnan nyo, bubuksan ko. Sayang kung itatapon mga hanukis kasi yung ibang mga buntis hindi nila gustong inumin ito kasi mapatla yung lasa. So ayan. Ito. So pwede pa inom natin sa ating mga alagang manok. Ayan. So 1 tablet nito per day para matugunan din yung vitamin deficiency ng ating mga alagang manok. So meron akong example na ipakita na isang hen natin na nagkaroon siya ng vitamin deficiency for the past week. So in-isolate ko na siya mga hanukis at bibigyan natin siya nito. So tara, samahan niyo ako.
So mga kanukis, eto na yung hen na sinasabi ko, ayan. So maputla siya mga kanukis. So parang kung sa Bisaya nang luspad siya or sa English, pale yung itsura niya. At saka yung pitsyon ng mga kanukis, tingnan nyo. So napakatulis, ayan. Napakatulis ng pitsyon niya. At saka mahinang kumain. At saka yung pakpak niya is matamlay. So ang ginagawa ko mga kanukis, pag ganito, lalong-lalo na kapag papunta na sila sa breeding season at mangingitlog na, so binibigyan ko siya ng um, ferrous sulfate na may iron at saka folic acid para ma-develop din yung kanyang immune system at saka yung anemia deficiency niya is matugunan mga kanukis. So papainumin natin siya ng isang tablet. So 1 tablet per day. So 1 tablet per day mga kanukis, yan yung dosage natin para sa mga manok natin na may anemia deficiency. So hindi ko patatagalin na ipakita siya sa video kasi stricto si YouTube mga kanukis, baka ma-hit yung channel natin kasi mayroon ding Animal Welfare Act. So kung sana maintindihan nyo sa mga videos natin, yung mga manok natin is nasa mga 20 to 30 seconds lang natin pinapakita para for safety na din sa ating channel kasi dito we promote education on how to take care of our chicken. So maraming salamat mga kanukis. So dito ko muna tatapusin ang video na to mga kanukis. So kahit konti, sana may nakuha kayo at may natutunan kayo para makabudget naman kayo sa inyong mga vitamina para sa inyong mga alagang manok. Yung ferrous sulfate pala plus iron at saka folic acid. So pwede kayong humingi sa inyong mga health center kapag may mga sobra-sobra na o malapit nang ma-expire kasi may 1 month extension pa yon mga kanukis. So makakatipid ka lalong-lalo na kapag papunta na sa breeding season o mangingitlog na yung mga alaga yung manok. So napakalaking tulong na yun mga kanukis. Kapag bibilhin nyo naman yun sa mga pharmacy, so nasa mga 1 peso each lang yung mga tablet na yon. So kung mayroon kang isang box na mayroong 100 pieces, so nasa mga 98 pesos lang yung magagastos nyo kaysa bibili kayo ng mga pakete ng mga vitamins na nagkakaroon ng price na 24 to 25 pesos. So napakalaking tipid na mga kanukis. So maraming salamat ulit sa inyong panunood dito sa ating channel. Kapag nagustuhan nyo ang video na to, please hit the subscribe button and notification bell para ma-update ka sa ating mga susunod na video. Sa ngayon, hindi pa tayo magta-travel vlog kasi marami pa din cases ng COVID-19 pero abangan nyo. Pagkatapos ng lockdown, samaan nyo ako mga kanukis ha. Lalakbayin natin ang buong Pilipinas at tutuntunin natin yung mga breeder na magagaling na mga bantam at ibang klase ng mga manok. So maraming salamat ulit. Hope that you are doing well and safe sa inyong mga bahay at sa inyong mga trabaho. This is your native Kanuki once again saying, an educated farmer is a successful farmer. Happy farming everyone. Have a blessed week ahead. Peace, love, signing up for this video. Bye-bye.